Thank you, Lord, oh God, for being a gentle, being humble in heart. Whispers in the darkness, trying to twist my name, telling me I'm worthless, filling me with shame. But I know the voice of the one who saves. He calls me chosen. Tulad mo. Hallelujah, Lord. Ikaw maghari sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, sa presensya mo, Lord. Salamat sa paglilid mo sa pagpapasalamat. Lord God, pagkilala sa cross. Lord, pagpapakumbaba sa cross ni Kristo. Pagsisisi sa mga nagawa namin na pagkakamali. O Lord God, at pagpupuspos ng banal na Espiritu mo sa bawat isa sa amin. At pagpapaalala mo, Panginoon, sa iyong banal na salita. Salamat muli, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede ba tayong umupo kahit dyan lang sa malapit dyan sa upuan ninyo? Pwede nyo nang upuan yung upuan ko. Pagkakataon nyo na. Hallelujah, Jesus. Thank you. Palakpakan naman po natin ang worship team. Hallelujah. Yan. Minsan ganito ang pagsunod sa Panginoon, sa pagsasaliksik sa presensya ng Diyos, may sacrifice. Okay? Meron tayong sakripisyo, may handog, may nasusunog, may namamatay sa ating laman. Kaya pagka nagsusunog tayo ng laman, napupurihan naman natin ng Diyos na itataas naman po natin ang Holy Spirit. In behalf po ng ating Pastor Larry and Pastor Marlene, bago kami pumunta rito, sinabihan ako ni Pastor Larry, paki-regards ako doon. Sabi niya, nag-usap kami kahapon. So, alam po nila na nandito po kami. Hallelujah. Although bagamat man maraming mga ginagawa sa Vienna, marami po tayong hinaharap din po doon. Pero kayo ay special. Amen? Special tayo lahat sa Panginoong Diyos. Okay, siyempre, pupunta tayo sa prompting prayers. Malabo dito. Ayan, mas dito. Okay, so sa Mateo 11:28, okay, to 30. Kaya ito, prompting prayers, ibig sabihin, ito, prina-practice kasi natin, yung nag-prompting. Di ba pagka-prompting, may buga. Hello? Di ba? Parang siya. Kaya pagka nag-pray tayo mamaya ng mga needs ng church, napakaganda. Napra-practice na. Tingnan niyo si Brother JC. Kakaiba na ngayon si Brother JC mag-pray. Kakaiba naman silang lahat. Kaya lang, mukhang yung kuting naging tigre ngayon. Hallelujah. Praise God sa buhay ni Brother JC. Hallelujah. Okay, kung lagi niyang sinasabi na siya'y mahiyain dati, pero mukhang hindi na siya mahiyain. Okay, yun po ang nagagawa ng anointing sa buhay. So yun po, at ganun din ang mga prayer leaders po natin. Okay, sa Mateo 11:28, sabi po niya diyan, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest." Sabihin na natin, rest for my soul. For my yoke is easy and my burden is light. Nakaano ba tayo? Nasa FB page tayo? Okay. So salamat po. Pinopromote natin kasi yung espiritu ng revival. Siyempre sa una, ganun pa. Pero I pray na one day, patuloy pang uminit, patuloy pang mag-alab ito, patuloy pang mag-apoy ang bawat isa. Hindi lang ito patungkol sa sigawan, hindi lang ito patungkol sa iyakan, hindi lang ito may nangyayari sa spiritual na buhay natin. Pag nag-apoy tayo lahat sa Panginoon, mas madali nating ma-accomplish yung vision ng Diyos. The vision is the people. Okay ba yun? Kaya tayo nag-i-evangelize. Kasi we want to make a major spiritual impact. Para magkaroon tayo ng impact, palakasin natin yung spiritual life natin. Amen? Ma-revive yung spiritual life po natin. So balik tayo dito sa versikulo po natin. Come to me. Sabi ni Jesus Christ, come to me. Kaya pagka pumupunta tayo sa church, do not come to because of the brother, because of si sister. Okay? Pumunta tayo sa church because of Jesus.
Amen. Pagka ang galing, ang tama yung puso mo lumapit sa Panginoon, kalulugdan ka ng Diyos. Kaya come to me. Hindi mo kaya. Huwag kang magsolo. Huwag mong suluhin ang laban. Hindi sinabi ni Jesus Christ dito, di ba? Sabi niya, kaya mo naman. Hindi niyo na kailangan lumapit sa akin. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, come to me. Pumunta tayo sa Kanya. Bakit? Alam niya, hindi natin kaya ang laban sa mundong ito. We need Jesus. Pakisabi sa katabi, we need Jesus. Di ba? Kailangan natin si Jesus. Sa lahat ng labanan, sa lahat ng mga hinaharap natin mga pagsubok, pag-trial sa buhay, kailangan natin si Jesus. Tignan mo, yung buhay natin na wala si Kristo, napa-cute pa tayo? Hindi. Sino ang napaganda? Sino ang napagwapo? Nung wala ka kay Kristo. Di ba? Pero ngayon, tignan nyo naman. Tingnan yung mga pagmumukha. Dati malulungkot ang mga yan. Pero ngayon, nako, kita na gilagid. Amen. Pag tumawa yan, kita na ang tonsil. Hallelujah. Amen. Kaya mamaya, labasan tayo ng tonsil. Pagka magpicturan tayo. Okay ba yun? Okay. So sabi niya rito, you who are weary and burdened, and I will give you rest. Jesus is our rest. Marami ng mga nagbakasyon, akala makapagpapahinga. Marami nang tumapak ng maraming tao, mapromote lang, akala niya may kapayapaan. Wala pa din. Kasi si Kristo ang Prince of Peace. Okay? So napakaganda ho, sabi niya rito, all who are weary, mga pagod. Okay? Mga burden, ibig sabihin, mga may kargang mga mabibigat sa buhay. And I will give you rest. Sabi niya, yan ang pangako ni Kristo. Kaya si Kristo, may rest of soul tayo. Yeah, may rest tayo sa Kanya. Hindi lang Sabado ang rest. Yung sinasabi ng Bible na Sabbath day, sa Old Testament, no? Ay, ang word na Sabbath is rest. Ngayon, yung New Testament, if you have Jesus, you have Sabbath. If you have Jesus, kahit Linggo, kahit Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, you have Jesus, you have rest. Kasi means, word na Sabbath is rest. Kaya ngayon na nasa New Testament tayo, we have rest in Jesus. Kaya sabi niya, come unto me, I will give you rest. Hallelujah. Andiyan po ba tayo? Hallelujah, Jesus. So, verse 29. Yumayabang kasi ang tao eh. Hello? Ang glory talagang para lang sa Diyos. Hindi tayo Diyos eh. Kaya na-deceive ang tao sa Garden of Eden. Kasi pwedeng maging Diyos kayo, sabi ni Satanas kay Adan at kay Eva. Diba? At tayo minsan, yun ang gusto natin, astang Diyos. Ako lahat ang nagpaaral sa inyo. Diba? Years old hanggang mag-college ulit. Magyabang-yabangan ka. Meron na namang mga anak na susunod, paaaralin mo na naman. Darating ka sa punto, so kung self-effort ka lang, pagod na ako. O, diba? Alam niyo yun? Saka ka nagre-reklamo. Diba? Nung pagod ka na, ang dami ng taon na nagbigay ka. Tapos minsan lang na hindi mo napadalahan. Ang sama ng loob, madilit ka agad sa kanilang mga sa listahan nila na mablock ka lahat agad doon sa kanilang Facebook. Kaya ibig ko sabihin, huwag niyong ilagay ang sarili ninyo na kayo ang tagapagligtas sa inyong mga pamilya. Lalo na pagkasi, uy, kuya, ate, hindi kami kakain kung hindi ka magpapadala. Mamamatay na kami bukas kasi walang ulam. Di ba? Kukonsensyahin ka pa eh. Di ba? Samantalang noon, nandun naman kayo lahat sa Pilipinas. Wala namang abroad noon, buhay na buhay kayo. Di ba? Kanin, kape at saka tuyo. Buhay na ang Pilipino. Andiyan po ba kayo? Pag inaawat, hindi, mahal ko ang pamilya ko. Sige, bigay ng bigay. Tapos later on, ang hirap mag-sustain. Ang kapatawan natin tumatanda.
yung ating mga kabutihan, nagdi-deteriorate yan. Andiyan po ba tayo? Isipin mo, may edad ka na, malungkot ka pa. Kaya, wag ka nang magpakabayani. Ibigay mo sa Diyos na siya ang tagapagligtas sa pamilya mo. Amen. Kayang buhayin ng Diyos kahit hindi ka makapagpadala. Ilang taon ba naman nagpadala ka? Dapat mapagpasalamat. Kahit wag ka na, ang maganda, pag tinuruan mo sila naman, kahit wag ka na magpadala ng 5 years, bubuhayin kami ng Diyos. Oh, di ba? Ang ganda. Sana ganun ang mga pinapadala natin eh. Amen ba yun? Magpahinga ka naman. Graduate naman na ako ng engineer eh. Ako nang bahala sa aking mga kapatid. Sana ganun eh. Di ba? Hindi eh. Gusto, covenant. gusto covenant forever. Tumatanda tayo. Kaya don't ever try na ilalagay mo ang sarili mo na tagapagligtas ng pamilya mo. Kahit mawala ka, kahit hindi ka magpadala, kayang buhayin ng Diyos ang pamilya mo. Try mo lang. Hindi ko tinuturo na maging maramot tayo sa pamilya. Wag naman, 'di ba? Ang tinuturo natin yung healthy, yung tama lang. Okay? Kasi yung pagtulong natin, yung swelduhan natin limitado. Kaya pag tumulong ka, hindi eternal ang tulong. Dapat limitado din kasi limitado yung sweldo. Naintindihan natin? Okay. Next slide. Take my yoke upon you. Jesus is inviting people to walk with Him, allowing Him to guide and strengthen them. Instead of carrying life way alone, believers share the journey with Christ. Kaya yun po, kaya tayo po'y makipag-covenant. Yung yoke, pwede bang paki-advance ng kaunti? Yung yoke, gusto ko may ipakita yan. Yung yoke, yan. Yan ang sinasabi na yoke. Sa Israel, ganyan. Sa Middle East, ganyan, pagka nag-aararo sila, yung yoke, di ba yung yoke, yung kahoy? Okay? Mapicturize nyo yung ng McDonald's? Di ba, yung parang M na ganyan? Yung isang kalawit na ganyan, nandun sa master. Nandun, halimbawa, si Jesus Christ, siya yung master of life. Okay? Yung isa, yung apprentice ng buhay, ikaw yun, at ako. Kaya pagka nagkasama yan, isang master at saka isang estudyante, si master, pag lumiko siya doon sa gusto niya, pag kakaliwa siya, yung si estudyante, ba't kakaliwa? Kakanan ako nga. O, diba? Mababali yung kanyang leeg. So, ganyan. Kaya sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi mo na kailangan kargahin ang mga bagay-bagay. Ibigay mo lang sa akin. Kaya partnership tayo kay Jesus Christ. Kaya siya ang master, we learn from Him. Kaya pagka kokorbada siya, kokorbada ka din. Kapag ka siya'y kakaliwa ka din. Amen ba yun? Pag sinabi ni Jesus, magpakumbaba ka na lang. Magpakumbaba na lang. Amen ba yun? Hallelujah. Kaya Jesus is inviting people also, learn from me, for I am gentle and humble in heart. So, siya ay gentle siya. Hindi niya pwedeng ipwersa ang kanyang kalooban. Napakaganda, piliin mong sumunod sa kanyang kalooban. Kasi hindi niya tayo pipiliin eh. Hindi niya tayo pipilitin. Kung ayaw mong mag-church, hindi ka pipilitin. Hindi ka bubuhatin ng Diyos. Dalhin na nga kita. Paggising mo, nasa church ka na. Hindi niya gagawin yun. Amen. Ang gusto niya, pinipili natin na susunod ng araw-araw. Kaya sabi niya sa John 15, remain in me, and I will remain in you. Okay? Jesus teaches not only with His word, but by His example. He is gentle, patient, compassionate, and humble, not harsh or oppressive. He welcomes those who come to Him with kindness. Kaya napaka-importante po yung lumapit tayo sa ating Panginoon. Next slide. Hallelujah, Jesus. Ito naman, what Jesus is doing. Okay, ano naman yung ginagawa ni Jesus? Inviting the weary to come to Him. Kaya iniimbita tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon, kung meron kayong nakitang picture, whatever revelation ng Word of God, pwede nyong sabihin dito para ma-encourage ang bawat isa, and then you lead us to prayer. Okay ba yon?
Hindi lang yung nag-pray kanina ang magli-lead. Isasama naman namin kayo ngayon. Pagkakataon nyo na. Okay? Kaya kung, nakita ko, Pastor, kanina nung nagpipraise tayo, nag-worship tayo, parang may na-sense ako, may picture akong apoy. Okay? So, fire of God. Okay? So, yun ang prayer natin. God, apoyan mo kami. God, habang ipinakita niya yun sa atin, ipag-pray natin ng fire of God sa bawat isa. Okay ba yun? Yan, i-lead mo, ikaw nang mag-lead. Okay, offering true rest for body, mind, and soul. Kaya yun po ang panawagan ni Jesus, yan po ang ginagawa niya. Calling people to follow and learn from Him. Revealing His gentle and humble heart. Promising deep spiritual peace. Replacing heavy, crushing burden with His gracious leadership. Napakaganda ang mga ginagawa. Gustong gawin ng Diyos sa kanyang bersikulo na ito. Kung maa-apply natin ito sa buhay natin. Sa pag-uwi natin sa gabing ito, may na-transform ulit na konti. Pagdating mo ulit sa isang Bible study, may na-transform ulit na konti. Every time na dumadalo ka, may nababago. Pagka makita ka ng asawa mo, baka mukhang nagbabago ang aking asawa. Makita ka ng katrabaho mo, parang may... Dati, lugmok na lugmok ang mukha mo. Parang yung baba mo, sayad sa sahig, sa lungkot. Pero bakit ngayon? May problema ka, pero ang saya-saya mo. Ano ba kinain mo? O, di ba? Magtatanong ang ating mga katrabaho. Mapapansin nila yan. Kaya tayong Kristiyano, prone tayo for persecution. Emi po ba? Prone ka. Sa ayaw mo at sa gusto, mape-persecute tayo. Amen po ba? Dahil sa pagsunod kay Kristo. Pagkasabi mo na may transformation, di ba? Parang may mga taong, bago daw. O, di ba? Kasama ka na pala sa hallelujah, tumba-tumba na yan. Di ba? So yun po, kaya makikita natin, if you follow Jesus, maseseparate, unti-unting naseseparate kasi ang buhay natin sa mundo. Ang mundo naman, hahabulin tayo para isama ka, para manatili tayo dito sa dilim. Kasi nakakasilaw ka na. Di ba? Light, Jesus is the light of the world. If you have Jesus, you have the light. Kaya pagka nasa dilim ka, nagliliwanag ka. Kaya huwag kang magtaka. Wala ka namang sinasabi. Dumaan ka lang doon, bakit ka kinakantsawan? Ay, pupunta ka na naman sa church nyo, ano? Di ba? Hindi mo naman sila pinapakialaman. Kasi bakit? Liwanag ka kasi. Pansinado ka na. Andiyan po ba kayo? Naintindihan na natin ang Christianity. Ang masaklap, pagka hindi ka nape-persecute, baka kaparehas ka lang. Emi po ba? Kaya tignan mo yung traditional Christian. Wala na silang persecution. Kahit gumawa sila ng mali, gumawa ng tama, parang wala na. Andiyan po ba tayo? Kaya ang gusto ng Diyos, yung buhay na relasyon. Amen? Kaya sabi niya, blessed are those who are persecuted. Because, bakit? For theirs is the kingdom of heaven. Para sa kanilang langit. Kaya pagka pinipersecute ka, pangpa-cute pala yan. Blessed daw ako, blessed. Pagka pinagtatawanan ka, blessed ka. Andiyan po ba tayo? So yun po. Kaya what Jesus is doing, ito gusto niya tayong dalhin sa kapahingahan. Okay, next slide. What to praise? Patapos na po tayo. What to praise? Ano yung papuri? Ano yung gagawin nating pagpapupuri dito sa bersikulo? Praise Jesus for inviting the weary and burdened to come to Him. Kaya yun po ang gagawin natin, no? Purihin natin siya na binigyan tayo ng pagkakataon. Iniimbita ka, kapatid. Iniimbita tayo na pumunta sa Kanya na bitawan natin lahat ng mga burden. Katulad ng preaching nung last Sunday, di ba? May picture akong pinakita nung nakabakpak siya. Kaya lang ang dami-daming karga. Isipin mo, lalabang ka ng 100-meter dash na ano yun? Anong tawag doon? Ang tawag nito? Sa palarong pambansa. Di ba? Isipin mo, ang dami mong karga. Isipin mo si Alren. Magpakarga ako sa'yo. Itakbo mo, lumaban tayo sa 100-meter dash. Mananalo kaya tayo?
O, di ba kailangan mo akong bitawan? Para bakit? Para manalo. Tapos isuot yung tamang suot, yung tamang shoes, tamang pang-atleta talaga. Andiyan po ba tayo? Kaya sa pagsunod sa Panginoon, parang isa tayong atleta na kailangan meron tayong bitawan. Pakisabi sa katabi, bitawan mo na, bitawan mo na. Hallelujah. Bitaw-bitaw naman dyan. Para bumilis tayo kasi ang bagal eh. Pagka ang dami mong dala, sandali, baka matanggal ako sa trabaho. Sandali, kasi gano'n. Sandali, di ba umuulan eh. Sandali, malamig. Bitawan mo. Amen ba yun? Eh ano kung mabasa ka? Kaya nga may ulan eh. Amen ba yun? Ang gusto natin para tayong gabi. Alam ba natin yung dahon ng gabi? Diba? Kahit may ulan, hindi tinatablan ng ulan. Yun ang gusto natin. Eh kung hindi gagawin ng Diyos yun, susunod ka pa rin ba sa Kanya? Yeah. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, hindi mo kailangan i-prove ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi faith ang gagawin natin. Okay, purihin natin siya. Amen? Praise Him for giving rest. This isn't just physical rest, but deep inner rest for the soul. Peace, relief from anxiety, and emotional, spiritual refreshment. Praise Him for being gentle and humble. God, salamat. Ang pagpupuri ganito. Purihin ka, Panginoon, dahil God, napaka-humble mo. Di ba? Napaka-tiyaga mo. Okay? Na gentle ka. Okay? Hindi mo ako ginigitla. God, meron ka lang still small voice na nangungusap sa atin. Di ba? God, salamat na hindi mo ginagamit yung kulog at kidlat para ako'y kidlatan bago ako sumunod. Kinukuha mo ako sa gentle. Isipin mo kung ganun tayo makuha, no? Puro kailangan kulog at kidlat. Isipin mo lahat kayo ganun ang masisira na ang church. Kikidlatan tayo lahat dito, kukulugan pa tayo. Pero makuha tayo sa gentle spirit. Amen. Kasi bakit gentle? Para piliin mo. Kasi pagka ganon, ka-harsh ang Diyos, sino pa ang hindi susunod? Wag na kulog, Lord. Susunod na ako. Di ba? Wala kang will. Ang gusto ng Diyos, may freedom of will. Tayo kaya voice lang. Conviction lang ang ginagawa niya. Hindi niya tayo tututukan ng baril para sumunod. Andiyan po ba kayo? Kaya kami na counselor, may kaka-counsel lang kami ulit kagabi. Hindi namin kayo babaguhin. Hindi kami tututok ng baril sa inyo para sumuko sa Diyos. Kusa, ito lang, counselor lang kami. Pero are you willing na sumuko sa Diyos? Para magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Ganon din tayo. Amen po ba? Kaya magpuri ka, Lord, salamat, napaka-gentle mo. God, napaka-humble mo pa. Binabaha mo ang sarili mo mula langit dito sa lupa. Iniwan mo yung glory mo para ako'y sagipin na walang ka-glory-glory. Isipin mo yon na ginawa ng Diyos. Kaya thank you, God, ay pinupuri kita. Sambahin natin ang Diyos. Kaya yun ang gagawin natin. Okay, praise Him for offering a yoke that is easy and a burden that is light. Hallelujah, Jesus. Okay, so yun po, yung panalangin, pakipakita lang natin, para makita lang natin. Ito yung namang prayer. Pagkatapos ng praise, diretso na tayo sa prayer. Okay, at pinapakinggan nyo yung paglilid. Okay, pinapakinggan nyo yung okay, sa prayer natin. Unang prayer, yan ang ipagpipray natin. Jesus, lumalapit ako sa iyo. Napagod at nabibigatan. Ayaw ko nang pasanin ang lahat ng mag-isa. Turuan mo akong magpahinga sa iyo. Di ba, God? Lord, lahat bibitawan ko na. Kahit yung asawa ko na gusto kong kontrolin, God, ibigay ko na sa iyo. Kasi yun ang mahirap bitawan ng tao, yung control. Amen po ba? Hindi namin kinukontrol ang church. Tinuturo namin yung tamang sistema. Amen po ba? Pastor, parang ang nararamdaman natin, accountability yan. Kaya, ibig sabihin, meron tayong pamilya. Amen? Ang walang pamilya, walang accountability. Parang, orphan siya, napabayaan, palaboy sa labas. Outlaw. Wala siyang law na sinusunod. Pero tayo kasi sinagip tayo ng Diyos. Para may pamilya tayo.
Kaya pakisabi sa katabi, kapamilya kita, kapatid. Ayan, tatlong tao. Okay. Ayan, para mapilipit ng kaunti yung ating leeg para ma-exercise. Okay? So yun po ang gagawin natin. Balik natin sa praise. Balik natin muna sa praise. Okay, sa praise. Sige, tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Ngayon, ang gagawin natin, mag-praise muna tayo. Ipinuput into action natin itong word. Kaya hinimay natin yung verse. Kaya makita natin, magbasahin nyo later on, yung binasa natin na Matthew 11:28, parang ano na. At kung i-apply nyo yan later on, madali na lang. Okay? Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah, God. Thank you, Father. Sige, praise Jesus for inviting the weary and burdened to come to Him. Sige, purihin natin ang Panginoon. God, salamat. Pinupuri kita, Panginoon, O God, na binewelcome mo kami sa lahat ng mga pagod sa buhay, maraming dalahin sa buhay. Lord God, na iniimbita mo kami. Hallelujah. Yung King of Kings ang nag-i-invite sa'yo. Kaya, Lord, purihin ka, God. Thank you, Lord. Sige, purihin natin ang Diyos. Hallelujah, God. Salamat for inviting us, Lord God. Thank you, Lord. Maraming salamat, O Lord. God, na itong mga dalat pala namin, kailangan pala naming ipasa sa iyo. Purihin ang Diyos dahil pinag-iinteresan mo pa yung mga burdens namin. Pinag-iinteresan mong kargahin yung mga mabibigat na meron kami. Yung mga kapaguran namin, God, binibigay na namin sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Sige, purihin natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, God. Sige, diretso muna tayo bago tayo kumanta. Praise Him. Sa second, praise Him for giving rest. This isn't just physical rest, but deep inner rest for the soul. Sige, purihin natin ang Diyos. Lord, thank you. God, na gusto mo kaming bigyan, makaranas ng kapahingahan. God, bitawan na namin ang lahat. Lahat ng mga remote control sa buhay namin, God, binibigay na namin sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Interesado ka na mabigyan mo kami ng kapayapaan. Kaya salamat. Salamat. Ang bisyo, wala siyang planong payapain ang buhay namin. Oh God, yung kadiliman, wala siyang planong payapain ang buhay namin. Pero ikaw, interesado ka, God. Purihin ka, Diyos, na si pinaglilingkuran namin. Dahil gusto mong payapain ang buhay namin. Gusto mong pag-aanihin ang buhay namin. Oh God, karapat dapat kang purihin. Sige, purihin natin, Lord. Thank you. Pinupuri ka namin, O Lord God. Sinasamba ka namin, O Lord. Hallelujah, Jesus. Oh God, we give you praise. Number 3, praise Him for being gentle and humble in heart. This reveals His character. Sige, purihin natin, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa character mo, sa ugaling Diyos na reflect mo sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God. Thank you, Lord, O God, for being a gentle, being humble in heart. O God, revealing your character to us para maipamuhay namin na magiging gentle din kami. Sa katrabaho, gentle na rin kami. Sa mga pamilya namin, gentle na rin kami, Panginoon, O God. Sa mga anak namin, mga asawa namin. Kaya purihin ka, Panginoon, O God. Lord, O God, na meron kaming modelo na Diyos. Meron kaming kukopyahin na ugaling Diyos. Kaya kapuri-puri ka, Lord. Pinapasalamatan ka namin. Salamat. Mababago kami pala. Matatransform pala kami. Kung hindi self-reliance, hindi yung dependent kami sa sarili namin, kundi maging dependent kami sa iyo. Holy Spirit, hallelujah, God. Sige, purihin natin ang Diyos. Praise Him, yung last point natin. Praise Him for offering a yoke, hallelujah, to be partnership with Him. Hallelujah, para ma-disciple niya tayo, maturuan niya tayo ng ugaling Diyos. And that is easy, and a burden that is light. God, purihin ka, Panginoon, dahil hindi mo kami binibigyan ng yoke para pabigatin ang buhay namin, kundi para pagaanin. Salamat. Sige, magpuri tayo. Buksan natin ating mga bibig. Hallelujah! Oh God, thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon, Lord God. Sige, tinuturuan tayo lahat ng Diyos para ma-practice natin ng mag-pray. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Salamat, salamat. Sige, lakasan natin ang boses kasi prompting prayers. My faith, my vibration, my passion. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. We give you praise. We give you glory. Amen. Hallelujah. Sandali. Meron po ba sa inyo any picture? Last point. Pakilagay sa last point natin.
Isa pa? Share what God has showed you and lead in prayer. Meron bang pinakita ng Diyos, conviction ng Diyos, pangungusap ng Diyos sa'yo? Okay? Para i-share mo sa atin to encourage us and then lead us to prayer. Kahit ano lang, kahit maiksi lang na prayer. Hindi naman kailangan mahaba. Meron po ba? Dito sa gitna? Siya gilid, meron? Sa other shaggy, meron po ba? Any word? Sino? Lakasan yung loob nyo para mas ma-practice natin. Kasi ito na talaga ang gagawin natin as in. Okay? Kasi kung mahiyain tayo, huwag kayong matakot na magkamali. Okay? Any words? Any picture? Okay? Or any na promptings ng Holy Spirit? Okay. Pastora Julie. Yung patungkol po sa yoke, ipinakita ng Diyos sa akin na kung susunod ako sa Kanya, it is easy. Kinumbigta ako. Trying to escape. I am just tired. The pressures of life and the worries in my heart are making me feel exhausted. I know all of this will eventually pass because you are always with me. Lord, please comfort my heart. Give me a little strength and help me get through the difficulties in front of me. When I feel like I can no longer hold on, please support me and give me the courage to face tomorrow. Amen. Amen. Praise God. Yan, pwede yun, mga ganon. Okay, sino pa po? Meron pa po ba? Thank you, Sister Sunshine. Detektor itong kamay ko. Toot, toot, toot. Pag gumanon, ikaw na. Okay, any words? Sige. Yeah, take time tayo. Kasi tinuturo pa namin ito para ma-practice, mapamiliarize ba, hanggang sa mawala yung ano natin, sa Diyos ba ito o hindi? Para malaman natin kung galing sa Diyos o hindi. Pagka boses ng Diyos yan, nagbibigay ng encouragement, nagli-lift up siya, nag-i-encourage siya. Okay, kaya huwag kang matakot. Okay? Sino pa?
Words? Inspiration of the Holy Spirit? Ala na? Ala na. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang ating mga kapatid. Okay? Tayo po ay lumapit na po sa harapan at tayo po ay tuloy-tuloy. Praise naman po tayo ngayon. Praise. Amen. At pagkat pinatigil ko yung natin, nag-sign tayo na titigil na sila, papasok tayo sa prayer. Amen? Okay ba yon? Okay, makuha natin yung flow. Okay, sige, lumapit tayo sa harapan. Para tayo mag-celebrate naman po tayo. Amen. Hallelujah. Ganito, worship, prayer, word, ganito talaga ang ating Hindi tayo talaga nagpunta rito para i-please ang sarili natin. We come here to please the Lord. Okay ba yon? Isang sigaw para sa Panginoon. Sigaw ng hallelujah! Hallelujah! Yan. Amen. Thank you, Lord. Sige, lead nyo kami. Yan. Malaya, lagyan natin ng action yan. Malaya. Hallelujah. Ngayon, group yourself into 3. Okay, maghanap kayo. Tatlo. Okay, ayan, 3. Ayan, group yourself into 3. Okay. Hallelujah, God. Tuloy lang ha, may background tayo palagi. Hallelujah. Para yung spirit nagpatuloy na nagfo-flow. Okay, wag magsama-sama yung yung family, sina Brother Renel. Ang tagal nyo na nagsasama sa bahay, pagpunta rito, kayo pa. So, mga anak, maghalubilo kayo sa iba. Ayan, maghalubilo tayo. Ayan si Ate Janelle nyo. Okay, brother. 3 na kayo dyan. Brother Renel, Brother Philip. Ayan, si Alren. Ayan, Alren, kahit doon ka muna, mga mens. Ayan para, para may kasama po sila. Okay, quick lang ito, para mabilis tayo makakilos. Okay? Ang prayer points natin ngayon, ang ipag-pray, sabay-sabay muna tayong mag-pray, kaya lang mayroong agreement if there are 2, 3 gathered, agreeing in His name, God is in the midst. Okay. So ngayon, ang ipagpipray natin ngayon yung Family Fun Day na may gagawin ang Diyos. Okay? Unang-una, protection ng Diyos sa mga magbibiyahe. Pangalawa, yung weather. Bigyan tayo ng weather. At ang pangatlo, mapalakas ang pamilya. Okay, sa spiritual. Kasi embracing family. Yun po ang tema po natin. Okay, kahit doon lang, 3 lang yon. Ano yon? Protection, weather, and then mapalakas, ma-revive ang every family sa spiritual. Amen? Okay, sige.
Hawakan nyo na yung kamay ng tatlong partner po natin. Okay, sabay-sabay na po tayo. Let's pray. Sige, wala nang mag-lead. Ako nang mag-lead. Yun na ang ipagpipray natin, yung tatlo na yun. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, pray. Hallelujah, Jesus. Oh God, yes Lord. Sige, buksan natin ang ating bibig. Pwede tayong sabay-sabay. Orderly pa rin yan sa Panginoon. Naiintindihan tayo ng Diyos. Yes, Lord God. Thank you, Lord. Pinapipray namin, oh Lord God. Lord God, ang upcoming, oh Lord God, na Family Fund Day. God, pinapipray namin ang proteksyon ng lahat ng pupunta doon na family. God, hallelujah. Sige, let's pray. Let's pray. Hallelujah. Tinuturuan tayo ni Lord na mag-pray sa church. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Yes, Lord. God, ingatan mo sila, Panginoon, lahat ng mga sasakyan. Mag-provide ka ng mga sasakyan, Panginoon, Lord. God, ma-excited ang mga kapatiran pupunta doon. God, yung 70, 80 na tao, Lord, na pupunta doon, kahit man siksikan kami, may protection, oh Lord God. Hallelujah, God. Thank you, Father. Hallelujah. Jesus. Kaya, Lord, God, pagpipray namin ng weather, Lord, bigyan mo kami ng magandang weather para mag-enjoy ang mga anak mo, God. Magkaroon ng fun day ang mga anak mo. Kasi ang Christianity hindi boring, kundi may fun din sa buhay na nase-celebrate namin ang kabutihan ni Kristo. Hallelujah. Pinapipray namin ang bawat family, Lord. God, that there will be revival, oh Lord God. There will be revival sa mga every families. Tumaas ang antas ng kanilang mga pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah, God. Kaya God, maraming salamat. Pinupuri ka namin, Lord. Thank you, Jesus, God. Oh, we give you glory. We give you praise. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige, sa haharap na naman tayo dito. Tuloy tayo sa praise natin. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Ang Diyos natin dakila, Ang Diyos natin. tapat, Galaw-galaw tayo. di Galaw-galaw. nagbabago. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat. Di nagbabago. Ang Diyos Yes, Lord. natin, ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin dakila. Ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Hallelujah! ano mo yung tungkod mo, yung shepherd staff niya. Saan? Sa pulang dagat. At yan ay nahiwalay.
Amen. Kaya tayo mula dito, maghihiwalay tayo kasi bubuksan ni Lord ang Durngawan ng Pulang Dagat, the Red Sea. Okay, dalawa lang na group. Ngayon ipagpipray natin ang Sunday service natin. Okay, ang Sunday service, sama-sama po kayo lahat dito. Okay, ano tayo, magiging makipag-mingle tayo palagi para lalo tayong maging warm na magkakapatiran. Okay, ang worship service, ano yung ipagpipray natin? Yung mga praise, yung magsosong lead, mga song leader, worship team, yung worship team, mga ushers team. Okay, pag-pray natin lahat yung mga tao na darating, pag-pray din natin ang good weather, pag-pray din natin na makarating, mabigyan nila ng value talaga ang mag-church. Kaya hindi lang natin sila ini-encourage, pinagpipray kasi minsan hindi sila makuha sa encourage Ipag-pray natin kasi minsan spiritual ang labanan. Kaya pag-pray natin, i-cancel natin mga katamaran, di ba? I-break natin yon at Lord, bigyan mo sila ng desire na dumating sa linggo. Okay ba yon? So lahat ng gagawin sa Sunday service, isama nyo na rin ako na magpipreach, isama nyo na rin lahat ng mga teachers ng children, lahat ng gagawin natin. Amen ba yon? Yun po, focus kayo sa Sunday worship service. Sige, begin to pray. Hallelujah. Dito naman po kayo, ang prayer naman natin, ipagpipray natin yung mga dudes natin, yung mga kabataan na magkaroon ng revival, na mag-rise up sila. Kasi naniniwala ako, gagamitin ng Diyos ang mga kabataan sa last days. Tayo, maano na tayo, pero yung mga kabataan, para lalo silang mag-apoy, huwag silang matangay sa mundo. Dahil ang lakas ng mundo, akala nyo, tahimik lang ang mga anak ninyo, pero konektado tayo sila sa mundo. Ang dami nilang information na pwedeng maligaw. Kaya ituro natin ang information papunta ng langit. Okay, kaya pag-pray natin ang protection sa mga kabataan, revival sa mga kabataan, at lalong dumami. Marami pang kabataan ang maligtas. Okay ba yon? Sama-sama po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Begin to pray. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, Holy Spirit. God, hallelujah. We agree. Sharabalarayaraba, shandarayaraba, shanda. Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah. God, thank you, Father. Hallelujah, Jesus. Oh, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Pinipipray namin, Lord God. Hallelujah, mga kabataan, Lord. Ang Sunday service sa linggo. God, thank you, Lord. Lahat ng mga members ng church, ipaalala mo ang Sunday service sa kanila. Unahin nila ang Diyos. Kinakancel namin lahat, o God, ng mga reason. Lahat ng mga panlalamig, lahat ng pagpapabigat, o God, ng kanila sarili na hindi makapunta sa church. Kinakancel namin ito in Jesus' name. Oh, hallelujah. Magkaroon sila ng desire. Lord, ganun din ang mga kabataan, oh Lord God, na patuloy silang sama-samang mag-apoy, sama-sama sa saliksikin ng Panginoon. God, na tumaas, oh Lord God, ang anointing ng buhay ng mga kabataan, Lord God, para magamit, para marami pang kabataan, oh God, na madala sa kalangitan, mabago ang buhay, mabago ang priority, Lord God, at saliksikin nila ang Diyos, hindi ang social media, ang direksyon ng buhay nila, kundi ang direktor ng buhay nila ay si Jesus. God, pinapipray namin ang mga kabataan. Hallelujah, Jesus. Keep praying, keep praying. We agreeing, we agreeing. Hallelujah, hallelujah. Inaagrihan natin ang bawat isa. Oh God, thank you, Jesus. Holy Spirit, hallelujah, Jesus. Oh Lord, hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Thank you, Father. Amen and amen. Hallelujah, God. Glory to God. Amen. Harap tayo lahat dito. Palakpak natin ang ating mga kamay. Palakpak ang kamay. Ipadyak ang paa. Lumundag-lundag para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw. Umindag-indag. Lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon.
Jesus. Ngayon, siyempre mahal din natin ang ating bansa. Ipag-pray din natin ang ating minamahal na Pilipinas. Siguro nakikita nyo naman siguro ang nangyayari sa mga balita. Those are bad news. Okay, pero may good news. The gospel. Si Jesus Christ, pag siya ang naging presidente ng mundo, there is really peace. Wala nang korap. Kaya may pag-asa tayo. Kanino? Hindi sa presidente. Hindi sa hari, kundi kay Kristo. Amen ba yun? Kaya pag-pray natin, sabi niya sa Bible, di ba, ang Diyos ang naglagay ng gobyerno. Siya ang naglagay ng authority. Okay? So anong gagawin natin? Hindi para magpaligsahan tayo rito kung anong kulay ka, blue, red, or whatever. Ang dapat na ugaliin natin na mga anak ng Diyos, pinagpipray natin. Hindi tayo nag-a-agree sa mga mali, pero pinagpipray natin ang bansa natin na kumilos sa mga mula presidente hanggang sa barangay tanod. Okay ba yun? Kaya pagpray natin ang kaligtasan, patuloy pang i-expose ni Lord yung mga mali para maituwid. Kaya ipagpray natin ang transformation ng Pilipinas, transformation ng mga leaders natin sa government, ipagpray natin sila. Okay? Hindi ito, ang church, hindi po tayo nag-aanuhan dito. Walang kulay-kulay. Hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayo. Bakit may concern lang tayo sa mundo? Kasi taga-Pilipinas tayo. Kaya ipag-pray natin, nakakatulong pa tayo. Kaysa magbatuhan tayo dito, mag-anuhan tayo dito, walang mangyayari. Dadalhin lang natin ang away sa loob ng church. Instead, ipag-pray na lang natin. Nakakatulong pa po tayo. Amen? Sabay-sabay na po tayo, wala nang groupings. Taas natin ating kamay, parang hawak mo yung mapa ng Pilipinas sa dalawang kamay mo na yan. Nililift up natin sa Pilipinas. Sa Diyos, ang Pilipinas sa Panginoon. Sige, let's pray. Father God, Lord, pinapipray namin ang buong bansa namin. Mula sa presidente namin, O Lord God, patuloy na dumaloy ang righteousness of Christ. We pray for salvation, O Lord God, yung mga leaders na hindi pa naligtas at nakakilala ng totoo sa iyo. God, maawa ka sa Pilipinas. God, kumilos ka. God, from the President, hanggang sa Senate, hanggang sa Congress, hanggang sa Mayor, hanggang, Panginoon, Lord God, sa barangay tanod na nagli-lead, O Lord God, ng bansa namin. We pray ang economy, O Lord God, ng bansa namin, Lord God. Hawakan mo, Lord, na hindi ito mawawasak lamang. God, alam namin, oh God, special ang Pilipino sa iyo. God, alam namin, Panginoon, oh God, anak mo ang Pilipinas. God, kaya Lord, we pray for the Philippines. Lord, every darkness will be exposed and let the light of God, Lord, intervene, oh God, in our government, in our system, oh Lord God. We pray, oh Lord God, the light of God, Lord, na ma-enlighten ang mga leaders, oh God, ang mga Congress, ang mga Senate, oh Lord God, ang aming Presidente, ang aming Vice-Presidente, Lord God, pinagpipray namin sila, Lord, kumilos ka, mangusap ka, para God, yung righteousness na galing kay Kristo, ang mangyari, O Lord God, sa pangunguna nila. Hallelujah, God. We pray, Lord, ang protection sa Pilipinas. Ingatan mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Lord, thank you na meron kang ginamit, O God, na kung saan kami maisilang na bansa. It is our beloved Philippines. Thank you, Father, for the opportunity that you call us in the Philippines, that you call us Filipinos. God, thank you. Thank you for our uniqueness, O Lord God. Thank you for the talents that you gave. Lord God, thank you for Lord, lahat ng mga binigay mo, Panginoon, na katangian namin, O God. Salamat po, Panginoon. Kaya, Lord God, Lord, binibigay namin lahat ng mga burden, lahat ng mga complaint, lahat ng mga paninisi, lahat ng mga criticism namin. We give it to you, Jesus. We give it to you, Jesus. Hindi namin kayang baguhin ang bansa namin, pero God, kaya mambaguhin ang bansa namin. Hallelujah, God. Oh, we give you praise. We give you glory. Hallelujah. Sumigaw tayo ng hallelujah. Hallelujah! Philippines is for Christ. Amen. Andiyan po ba kayo? Amen ba kayo? Hallelujah, God. Thank you, Lord. Amen. May buti ng Diyos.
Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Oh, harapin mo yung katabi. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Harap Diyos sa katabi. Sa'yo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Mabuti ba si Lord? Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak, ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng indah, at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid, na mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa lahat. Tuloy. Ipalakpak Ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng indah at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen. Ngumiti naman tayo sa katabi. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak natin, palakpak. Itaas at ikaway, sabayan mo ng indah, at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid, na kay buti ang Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos sa lahat. Amen. Amen! Ngayon, ang huli na prayer po natin, kumuha kayo ng kapartner nyo na isa. Okay. Okay, lalaki, babae, para hindi nagkakahiyaan. Okay ba yan? Ang gagawin natin, tanungin nyo kung anong request. Okay, para maministra naman po natin ang bawat isa. Anong request? Okay, request, ipag-pray nyo yung request niya, isama din nyo ang blessing. Okay? Mag-end tayo sa prayer of blessing din para sa kanila. O sige, kumuha na tayo. Hallelujah, Jesus. Yung mga hanapin natin yung hindi yung mga matatagal na, hanapin nyo naman yung at least makapartner nyo na hindi masyadong kakilala para magkalapitan ng loob. Okay? Okay, siyempre yung mga lalaki, dalawa-dalawa na kayo dyan. O, yan. Tanungin natin ang request. Okay, ano yung request mo? Hindi pa haba ng request, importante ano yung talagang gusto natin. O, direction ng buhay natin. Okay, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige, pakinggan natin ng maayos para anong request. Okay? Jesus. Yes, Lord. Oh God. Hallelujah, Jesus. Okay. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Okay. Yan, yung isa naman, sabihin mo na. Yung isa naman. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. God, thank you, Lord. Okay, begin to pray. Okay, begin to pray na tayo. Para matumbok natin yung oras natin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
Hallelujah, God. Yes, Lord, nag-agree po kami sa mga panalangin ng mga kapatiran sa bawat isa. Lord God, we agree in the name of Jesus. Whatever needs na i-meet mo, magkaroon ng miracles sa mga na humihingi ng milagro. Lord, matanggap nila ang kanilang mga milagro. Lord, sa mga naghumihingi, Panginoon, o ganing emotional healing, Lord, magkaroon sila ng emotional healing. Lord God, yung mga request ng bawat isa, Lord, katugunin mo, Panginoon, o Lord God. God, alam namin nandito ka, kasama natin ang Diyos. Pinapakinggan ng Diyos ang ating mga prayer. Kaya God, thank you Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah God. Yes Lord, hallelujah God. Thank you Father. Father God, hallelujah Jesus. Jesus, hallelujah, Jesus. Oh God, oh God. Yes, Lord, we agree sa prayers. Lord God, mangyari ang kalooban mo, God, sa buhay ng bawat isa, bawat request. God, hallelujah, Jesus. Kaya Lord, salamat sa God na may gagawin ka sa buhay ng aking kapatid. Lord, oh God, Lord, patatagin mo siya, palakasin mo siya. Oh God, i-empower mo siya. Lord, mag-declare tayo ng blessing. Hallelujah. I-bless din natin ang ating mga sisters, ang ating mga brothers. We speak blessing to them. Oh, pagpapalain ka ng Diyos. Darating din ang prosperity. Darating din ang blessing, kapatid. Don't ever give up. Keep on. Ongoing tayo. Keep on moving. Moving forward tayo. I-bless mo siya. Hallelujah, Jesus. Oh God, Holy Spirit, oh Lord God. God, yes, yes, hallelujah. We agree. Hallelujah, God, thank you, Jesus. Oh, rababay, sharabalariya rabashanda, rayarabashanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, salamat ng marami, Panginoon, oh God. We give you praise. We give you glory. Amen and amen. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pakisabi sa katabi, God bless you, kapatid. Kaya mo yan. Mangyayari yan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We speak life. We speak blessing. Amen. Hallelujah, God. Huling kanta na po natin dito. Pupunta na tayo sa closing prayer. Mabuti po ba ang Diyos? Pakisabi sa katabi, appear tayo, mabuti ang Diyos. Yan, mabuti ang Diyos. Hallelujah, God. Amen. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga papa. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulad ng mga agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Oh, pag-quiz pa yan ng agila, mukhang sisiw eh. Mapapagod ating mga papa. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla. Sandali. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan eh. Kapag ka sinabi, yung pagdating, agila talaga tayo. Amen ba yon? May action. Okay? Ano ba? Yung iba parang sisiw eh. Okay? Yung iba tumitingin sa oras. Ano ng oras? Paano kung mamaya pa babagsak ni Lord yung presensya niya? Oh, aalis ka ngayon, kaya lang na-miss mo yung presensya ni Lord. Amen? Okay, tapos, pagdating sa halikan, maghawakan tayo ng kamay. Okay, ibig sabihin, halika na, di ba? Lalapit tayo kay Jesus. Okay ba yon? Okay, isa pa? Okay, amen. Worship team, lead us. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi ang papagod ating mga papa. Tayo'y
yung katabi. Pinauso ang Ayan, sabihin mo sa katabi mo. no. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tutupukin na. Ito ang panahon. Ito ang panahon. Sabi ng katabi. So ang backslide. ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo Ay, tutupukin na. Halika na. Lumayo na. Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na. At magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan. Sa presensya niya. Kalakasan. Kalakasan sa presensya niya. Isang sigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sino ngayon ang na-on fire ng kanyang puso? Amen! Hallelujah. Amen. Pag ganito tayo, ang sarap sumamba. Pakisabi sa katabi, ang galing mo. Hallelujah, Jesus. Woo! Hallelujah. Nakaka-bless. Ibig natin sabihin, nakaka-bless pagka ganito ang attitude natin. Amen. Nasasamba, walang hiya, nawawala yung hiya. Diba? Tumatapang tayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Bago tayo magpicturan, tinatawagan natin si Sister Josie. Siya po ang mag-closing prayer. Sino ba yung nakalagay ng siya? Okay. Ba't tumitingin ka po sa kanya? Parang, palitan ko na. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Muli itaas natin ang ating kamay, tanda ng ating pasasalamat sa ginawa na naman niya sa araw na ito, Lord God. Muli kami, O Diyos, ni-revive mo, Panginoon. Yes, O God. Salamat, Ama, O Lord God, sa bagong apoy. Salamat sa pag-ibig mo, O God. Salamat dahil, Lord, pinalakas mo muli kami, Lord God. Pinatapang mo kami, Panginoon. Hallelujah, Lord God. At Lord, anuman yung na-receive namin, Panginoon, Lord, patuloy, O Diyos, na Lord, i-work out namin, Panginoon, sa aming mga buhay, O God, upang sa ganon, patuloy na, Lord, gamit mo, Lord God. Hallelujah, Lord God, for the glory of your name. Salamat po, Ama, O God. Even, Lord God, sa life ni Pastor and Pastora, O Lord God, even kay Jayosh, O Lord God. Salamat sa mga buhay, O Lord God, na nandito, Lord God, even sa mga kapatiran namin, Lord God, na wala dito. Lord, nagkakaisa kami, O Diyos, na Lord, sa next, Lord God, na revival, makakasama namin sila, Lord God. Maranasan nila kung ano ang naranasan namin, Panginoon, sa araw na ito, O God. At Lord, even sa online, pinagpapalan namin sila, O God. Hallelujah. Lord, we bless your name. We thank you, we thank you, we thank you, O God. Napakasarap sa presensya mo, O God. Lord, in your presence, we can freely cry, O Lord God. In your presence, Lord God, nandun, O God, ang liberty, Lord God, ang freedom, O Lord God. Hallelujah. Salamat dahil sa araw na ito, sa oras na ito, sa hapon na ito, pinalaya mo kami, naranasan ka namin, O God, at yun ang pinakamahalaga sa lahat, O God. Lord, uuwi kami, Panginoon, na Lord, dala-dala namin ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang aming kapahingan that will remind us, Lord God, anumang pagod ang ibibigay ng mundo na ito, God. Lord, ikaw ang aming kapahingan. If we have you, you are enough, O God, sa aming mga buhay. Kaya Lord, binibigay namin ang lahat sa iyo, O God. Tulungan mo kami na patuloy, O Diyos, na sumuko lamang sa iyo. O God,